Hello guys! Welcome sa aking channel. Pag-uusapan natin sa video na ito ang Instituto Franklin Teach and Learn Program sa Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, Spain. So, magbibigay ako ng review dito sa program na to. Again, natapos ko ang program 2 years ago. Maraming nagtatanong sa akin sa aking mga social media at saka sa YouTube about the program. So, ibinblog ko ang program na to kasi nire-recommend ko siya lahat. Ang isang magandang ang advantage nito or benefit nito para sa mga Pilipino kung halimbawa na galing ka sa Pilipinas ay sa akin malaki yung chance na makapunta ka dito sa Spain at ma-approve ang inyong student visa. So pag galing ka sa Pilipinas, guys, kailangan mo mag-apply ng student visa pag nakapasok ka na sa program ng Instituto Franklin Teach and Learn. At dun sa mga previous years, ang normally na, let's say, passing rate or approval rate ng visa is like mga 90 to 95%. Depende yan, ha? Balikan lang natin yung program. So, unang-una, pupunta kayo dun sa website nila, click apply now, maglalagay kayo dito ng mga details. Ito yung online application. Ito yung pinaka-first step ng program. Pagkatapos sa online application pala, maglalagay kayo doon ng mga documents ninyo like curriculum vitae, dapat yung recent, diploma or TOR, pero pwedeng to be continued, or I mean to be followed, yung mga documents na to, and then photo, passport copy, yung information page lang, at saka yung video, introduction video na 3 minutes. Meron namang guidelines dun sa website nila, no? Ilalagay natin sa comment section yung kanilang website and some details na rin about the program. So pagkatapos ng online application, makaka-receive pa kayo ng mga emails from Instituto Franklin hanggat sa mag-apply kayo ng visa sa konsulado ng Espanya sa Pilipinas. Ayan, sa Makati siya matatagpuan. So sa akin, napakalaking bagay ito para sa mga nagnanais pumunta rito sa Spain or sa Europe kasi mataas yung approval rate. Lalong-lalo na kung makikita naman talaga nila na ang purpose mo ay mag-aral. Or let's say, mag-aral ng masters, magturo ng English, ma-immerse sa culture ng Spain, matutuhan din yung Spanish language, and then eventually yung pagta-travel is parang perks na rin siya, no, ng program na to. So maraming mga advantages, mga pros ng program na to. Ang program pala, kasi may nagtanong sa akin, sabi niya parang, natapos mo ba yung program like 2 years ago? So, ilang years yung program? Yung program actually is 1-year program, yung masters. Kasi yung masters na to is hindi siya yung masters, no? Ang tinatawag dito, masters proprio. Yung masters proprio kasi, ina-acknowledge siya ng Universidad de Alcalá. But somehow, dito sa Spain, hindi pa nila na-acknowledge, no? Sa ibang mga universities. Pero going outside Spain, na-acknowledge naman siya. Like sa United States, sa Canada, sa Australia, even sa Philippines, okay? Kasi meron na rin akong meron akong kilala actually na natapos naman niya yung masters ng Instituto Franklin at ngayon ay nagtuturo na siya sa University of the Philippines. And then, ang alam ko meron pa din sa mga ibang mga schools. Depende yon sa masters mo, no? Kasi kung halimbawa yung kukunin mo na masters yung enseñanza de Español, yung teaching Spanish, I think magandang tawag nito, maganda siya sa resume mo na siguro even TESDA pwede kang mag-apply at saka sa mga ibang mga colleges or universities sa Philippines. I hope so na mag-expand yung Spanish language sa Philippines kasi dati yun naman talaga yung ginagamit natin. It was officially our language. I'm not sure, don't know. But then, yung mga documents natin, it was written in Spanish until the Americans came to the Philippines, no? So, ayun, yung marami siyang advantages. And alam ko na i-convert yung credits kasi parang, ilan na yung credits lahat? Like 60 credits ata.
Ang alam ko sa Ateneo de Manila, parang nagko-convert na sila ng credit. So, hindi ko pa alam kung gaano siya yung ang tawag nito, yung parang advancement, no, when it comes to credit. Pero yun nga, master proprio siya. Nag-run siya one year. Technically, it's not 1 year para lang siyang 9 months. So, kung October hanggang June, October, November, December, January, February, March, April, May, June. 9 months, okay? Pero sa public schools yun, no? Sa mga konsertado kasi or private, nag-i-start sila ng late September, no? Ganon. Pero yung sa amin parang October. Depende yan sa school. Pag naibigay na nila yung schedule nyo. And then even dito sa Spain, kung halimbawa galing ka naman dito sa Spain, kung halimbawa yung master mo is like teaching English, ESL or ano ba yung Global Higher Education, something like that, or yung Masters in Teaching, I think magiging advantage mo yon pag nag-apply ka sa mga academies, okay? Marami dito mga academy, hindi lang siya sa Madrid, all over Spain yan. Ito yung mga academy na nagtuturo ng mga English or nagtututor sa mga bata after school. So normally mga 4 o'clock onwards, ayan. Ang dami mga academies, ang dami kong nakikita mga opening sa mga academy. So sa tingin ko pag kumuha ka ng masters is additional advantage for you to compete among others. Kasi dito marami ding ang tawag nito, marami ding mga applicants, mga native pa sila from America or UK or Canada, ganyan. So kung meron kang masters, at least ang tawag dito, you have something to bring on the table, kumbaga. So pwede ka mag-apply na may confident, yan. Lalo-lalo na siguro yung teaching. Even din naman sa akin dati. Kasi for example ako, hindi ako graduate ng education. And then I think na itong masters na to, parang nakadagdag siya ng mga information sa akin. Kasi wala naman akong technical know-how about, education aside from dun sa experience ko dito sa Spain. Kasi before I studying the masters, I had been working as auxiliary for 3 years. So, nakadagdag yun sa akin. Nakabigay din sa akin ng confianza. So, pero prior to Spain, sa Philippines, wala talaga akong experience pagdating sa mga bata and even sa teaching. Yung kinuha kong course sa Philippines is very far from teaching. So, sa mga nagtatanong ulit kung kailangan ba na education graduate, it's not necessary po. As long as sa tingin ko, you have the courage, the confidence na mag-aral and matapos. And I advise also na since medyo nakikilala na tong program nito, kasi dati hindi naman siya ganun kakilala, no? Just to make sure that your purpose going to Spain is genuine na mag-aral. Not really to find work. Maybe after finishing the masters, no? Kasi ang dami nagtatanong sa akin, like meron pang nagtanong na, paano po kung yung gamit niya is tourist visa? Mahirap po yun. Of course, ito mga institution dito sa Spain, kahit school or academies or any institution yan, they follow legal procedures. Kung meron kang tourist visa, they can't hire you. Kahit ano pang gawin natin. Kasi isa sa mga requirement is resident permit or student visa. Now, kung wala kang student visa or resident permit, I'm pretty sure hindi ka makakagraduate. Ayan. So, going back sa program, kung plan ninyo, mag-apply na kayo kasi hanggang March 20 lang siya mag-run, di ba? Yung application. After that, wala na, magko-close na. So, mag-antay ulit kayo ng 1 year. So, sana makahabol kayo for the school year 2025-2026. Mag-share lang ulit ako ng highlights sa program. Meron silang 8 na masters. 2 doon is online. Yung 6 is face-to-face or pupunta kayo dun sa school. Sometimes meron din silang online, no? Depende yun sa masters mo. Or sometimes pupunta kayo sa isang institution. Para yung friend ko dati, ang kinuha niya is Enseñanza de Español. So, pumunta sila sa parang isang parang immigration or migrate. Ang tawag doon, yung parang center for the immigrants. Tapos doon sila nagturo ng Spanish. Kasi dito sa Spain, ang dami ng mga immigrants coming from
North Africa or Latin America, mga ganyan, or Eastern Europe, yung mga ganyan. So, balikan lang natin yung class schedule. Pag online, twice a week, Wednesday, Friday, from 6 to 8:30 in the evening. So, 2.5 hours sa Wednesday, 2.5 hours sa Friday, a total of 5 hours sa isang linggo. Pero pag on-site naman, 5 hours siya every Friday. Anong oras? From 3:30 p.m. hanggang 8:30 p.m. So normally guys, para sa mga language assistants or auxiliary ng Institute of Franklin, yung off nyo ay Friday. Alam na yan ng school. Kasi yun yung time na pupunta kayo ng university or even, tawag dito, online. Friday. Sa amin dati alam na ng school eh. So, every Friday yon. And, ayun, may mga requirements sila. Actually, marami na rin ako nagawang video about Institute of Franklin. Paki-check na lang ang ating playlist, Teaching English in Spain. Tapos marami na rin ako mga share dyan ng mga information. Ayan. So, balikan lang natin yung kanilang mga requirements at sana makapag-apply pa kayo hanggang March 20. Ayan. So, para makahabol kayo para sa next school year, 2025-2026. Okay? Yung mga requirements nila, kailangan graduate ka ng bachelor's degree or undergraduate. Or pwede rin siguro na nasa 4th year ka na, pero magtatapos ka ng bachelor's degree before the start of the program. Minimum 3.0 GPA on a 4.0 scale. Native English speakers, pasok po ang mga Pilipino dito. Para sa mga masters ng bilingual education, international education, at global higher education, recommended po ang B2 level of Spanish. So siguro meron kayong mga subjects in Spanish. At recommended din ang A1 or A2 na communication ng Spanish for day-to-day communication. Para naman sa mga mag-aaral ng Master in Aprendizaje y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, recommended po or nire-require nila ang C1 level of Spanish. Ayan. Meron silang mga funding options, A, B, and C. Ang option A, wala kayong babayaran na tuition fee. Ang stipend nyo maglalaro from 750 to 900 euros every month. Mas mahaba yung working hours, 25 hours normally, para sa mga private and concerted schools. Ang option B, mapupunta kayo sa public schools, pero magbabayad kayo ng tuition, which is 4,000. Hindi ko lang alam kung mag-i-increase yan or magbabago. Yung option C naman, babayaran nyo yung full tuition, tapos hindi kayo magiging language assistant. Meron ako mga classmate dati, parang 2 or 3 sila na they are located outside of Spain. Ayan, and then option C sila. Hindi naman sila language assistant. Or I think yung isa pala is language assistant siya under BEDA, pero nasa Canary Island siya, and then nagbabayad siya ng tuition niya. Ayan. What else do we have? Ayan. Kung meron kayong questions, magtanong na lang po kayo sa email nila, admissions@institutofranklin.net. Meron po silang Facebook and Instagram, YouTube, at saka, okay, yun lang. So yung kanilang Facebook, Institute of Franklin-UAH, Study Abroad Programs, IG, I have Study Abroad, YouTube, Institute of Franklin-UAH. Pero hindi siya updated, yun nga. So yun lang guys, kung meron kayong mga questions, ano pa ba? Siguro yung may re-recommend ko lang sa inyo, yung time management, no? Kasi lalo pag nag-work na kayo sa thesis nyo, sobrang kasagsagan yan mga February, March, April, and May. Time management lang siya. Sa tingin ko, hindi naman siya ganun kahirap. Depende siguro kung fresh graduate ka or may experience ka, no? Pero sa akin, parang feel ko hindi siya ganun kahirap talaga. Pero yung time management lang na, okay, sa akin kasi, di ba, online ang kinuha ko, Masters in ESL and Bilingual Education. So, twice a week kami, every Wednesday and Friday. So like for example, Wednesday, may papagawa sa inyo, and then Friday, meron na namang ipapagawa. Tapos, naghahabol ka pa sa thesis, or meron pa yung previous na subject ninyo. So, medyo dapat alam natin kung paano mag-budget ng time, okay? And then, ano pa ba yung mga gusto kong may share?
basta siguro confident lang, and majority naman ng mga Pilipino ay kayang tapusin yan. Ayun. And also, work and study, show professionalism at all times, hindi lang sa mga classmates mo, even sa mga teachers, even sa teachers ng Institute of Franklin, and even sa mga teachers dun sa school, kung saan kayo magtuturo ng English, and sa mga students din. Ayun lang. So, madali lang siya, guys. Basta kung meron kayong questions, you can comment sa ating, go to our comment sections. I'm going to try to answer all your questions sa aking YouTube. Mas active ako dito sa YouTube, no? And, ano pa ba? Ayun. So, again, kung meron kayong questions, just email Institute of Franklin, admissions@instituteoffranklin.net. Okay? If you like this video, hit the thumbs up button. You can go to our comment section and pakishare na rin kung meron kayong mga anak na interested, kapitbahay or pinsan, or kakilala na talagang feeling nyo naman deserving sila makapunta dito sa Spain and to experience the Spanish culture and the Spanish life, you can share this video to them. Ayan. Maraming salamat po. Again, this has been Nathaniel. And don't forget to subscribe sa aking channel. At marami pa akong mga videos na gustong share sa ating mga viewers. Ayan. Thank you so much. Hasta luego.